Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng ilang meeting sa palasyo ngayong umaga. Abala si Pangulong Marcos Jr. ngayong Biyernes kung saan pinangunahan niya ang isang meeting kasama ang economic team. Aniya, let's move forward. Tunay na reforma at konkretong aksyon ang ipatutupad ng Pangulo. Napag-usapan sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang iangat ang ekonomiya ng bansa, kabilang na ang digitalization upang mapabilis ang trabaho. Inutos ng Pangulo na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects, lalo na ang mga school classrooms. Ipinag-uutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagmomonitor sa mga ahensya at kanilang mga proyekto kada 2 linggo para matiyak ang progreso nito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Naging produktibo at makabuluhan din ang araw ng Pangulo nitong Huwebes, kung saan 3 magkakasunod na malalaking kaganapan ang kanyang pinangunahan. Kabilang na dito ang farewell call kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Bilang pagkilala, ginawaran din ng Pangulo ng Order of Sikatuna ang ambasador. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si Ambassador Carlson para sa kanyang natatanging serbisyo at ambag sa pagpapatatag ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pinangunahan din ng Pangulo sa palasyo ang ceremonial turnover ng EDCOM 2 Final Report and the National Education and Workforce Development Plan. Layunin ng report na ipabatid ang learning crisis at kung ano ang dapat na gawin ng pamahalaan upang mas lalo pang mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bansa. Bago matapos ang araw, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang ceremonial handover of the Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council Chairship 2026. Malugod na tinanggap ng Pangulo ang tungkulin ng may taus-pusong pasasalamat at matibay na hangaring ipagpatuloy ang gawain. Bit-bit ang malinaw na layunin at diwa ng pagtutulungan na siyang tatak ng ASEAN. Tila wala sa bokabularyo ng Pangulo ang salitang pahinga. Ito'y sa kabila ng mga payo sa kanya ng kanyang doktor. Ayon sa Pangulo, hindi maaaring maghintay ang kanyang sinumpaang tungkulin sa mga Pilipino at para sa bayan. Patuloy na pagsisikap upang paunlarin at pagbutihin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., makakaasa ang taumbayan, lalong-lalo na ang mga magulang na hindi ihihinto ng pamahalaan ang nasimulan at pagagandahin pa ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nitong Miyerkules ng gabi, formal na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang EDCOM 2 Final Report at ang National Education and Workforce Development Plan sa palasyo. Layunin ng report na ipakita ng malinaw sa Estado ang estado ng learning challenges ng mga kabataan na kailangang tutukan ng pamahalaan. Kasama sa report ang 10-year national plan upang matugunan ang learning crisis. Ayon kay Senator Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education at isa sa leaders ng komisyon, ay makakatulong ang EDCOM 2 upang masiguro na magkakaroon ng trabaho ang mga kabataan pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Malaki naman ang pasasalamat ni Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa kanyang patnubay at inspirasyon upang isulong ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, CHED Chairman Shirley Agrupis at TESTA Secretary Kiko Benitez, malaki ang maitutulong ng EDCOM 2 sa pagpapaunlad sa sistema ng edukasyon sa bansa. Para kay Pangulong Marcos Jr., mas lalo pang pagsisikapan ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat Pilipino mag-aaral ay makakatanggap ng dekalidad na edukasyong nararapat sa kanila. Tiwala rin ng Pangulo na ngayon na ang panahon para siguruhin na walang kabataan ang maiiwan sa bagong Pilipinas. Pilipinas, formal nang tinanggap ang chairship ng ASEAN Business Advisory Council 2026.
Personal na sinaksihan kahapon sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ceremony ng ASEAN BAC Chairship. Ayon sa Pangulo, ang pagtanggap ng Pilipinas sa nasabing leadership role ay sumisimbolo sa ating responsibilidad upang pangunahan ang pag-unlad sa Southeast Asia. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., buo ang paninindigan ng Pilipinas na mamuno sa pagpapalawak ng trade and investment, pagpapalakas ng regional supply chains at paglikha ng mga oportunidad para sa mga negosyo at mamamayan sa rehiyon. Ang ASEAN Business Advisory Council ay binuo noong 2001 upang magbigay ng mga ulat at payo para sa ikabubuti ng ekonomiya at mga mamamayan ng Southeast Asian nations. Buo naman ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na magiging matagumpay ang ASEAN member nations dahil sa kolektibong aksyon at pagtutulungan ng bawat bansa. As the Philippines assumes the ASEAN-backed chairship, it is guided by our theme as this year's ASEAN Chair, navigating our future together. Across the region, economies are transforming, technologies are advancing, societies are progressing, all towards inclusive growth. ASEAN ensures that progress is guided by cooperation, strengthened by mutual trust, and anchored in common accountability. This is how we turn uncertainty into opportunity and change into lasting progress. Under the Philippine chairship, we place strong emphasis on building economic corridors that expand trade and investment, strengthen regional supply chains, and open doors of opportunity for businesses and communities across ASEAN. Together, let us navigate the future of ASEAN, united in purpose, confident in our capacity, and guided by our responsibility to the generations that will follow. At bago tayo magtapos, bagong DOH Wellness Center nagbukas na sa Robinsons Mall sa Tacloban. Good news po sa mga kababayan natin, hindi ba? Good news sa Leyte. Bukas na ang sa publiko ang Wellness Center ng Department of Health simula kahapon. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mahigit 1,000 katao kada buwan. Binuksan ang nasabing pasilidad upang ilapit sa ating mga kababayan ang libreng primary care services ng pamahalaan gaya ng medical consultation, adult medicine and lab services, obstetrics and gynecology, pediatrics, ophthalmology and vision screening, wellness and nutrition services at iba pa. Matatagpuan ang DOH Wellness Clinic sa Robinsons Mall sa Abukay, Tacloban. Bukas sila mula Lunes hanggang Linggo, 10 a.m. to 6 p.m. Sa kabilang dako, umagapay naman ang zero balance billing sa isang senior citizen na kinakailangang operahan sa puso. Libre na ang mahigit 600,000 pesos na hospital bill ni Tatay Samuel dahil sa zero balance billing matapos siyang atakihin sa puso dahil sa coronary artery disease. Gaya ni Tatay Samuel, marami ng Pilipino ang nakinabang sa libreng pagpapagamot sa ilalim ng zero balance billing. Ang mga programang pangkalusugan na ito ay bunga ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOH na gawing prioridad ang kalagayan ng mga pasyenteng Pilipino saan mang panig ng bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, talaga namang bawat buhay ay mahalaga. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.